Sa labas ng palikuran, malapit na nakatayo si Jiro, nakatingin sa kanyang phone. Pinapanood niya ang live stream ni Sakura, pero lingid sa kaalaman ni Sakura, may kasiyahang tinatagong lihim sa mukha ni Jiro. Mga ilang minuto bago pa makapasok sila Sakura at Jiro, nasa loob na ang isang kaibigan ni Jiro na si Akio. Sa simula pa lang, nagtatago na siya sa ikatlong stall ng banyo sa ikatlong palapag. Naghihintay ng tamang oras para takutin si Sakura. Simulat sa pool, hindi naging totoo si Jiro sa pagkakaibigan nila ni Sakura. Nagbabalat kayo lamang siya at ang kanyang mga kaibigan para mapunan ang kanilang kaligayahan. Oo, isang walang kabuluhang kalokohan sa walang muwang na si Sakura na desperado para magkaroon ng isang tunay na kaibigan. At ang plano, pagkatapos lumabas ni Akio sa stall na yon, may hawak itong camera para i-record at takutin si Sakura. Magkakaroon ng video si Jiro at ang kanyang mga kaibigan na maaari nilang panoorin at ibahagi para sa kanilang sariling kaligayahan. Umaayon na ito sa aming plano, napaisip si Jiro habang palihim na patuloy na nanonood ng live stream. Pero laking gulat ni Jiro na nagtataka sa mga nangyayari. Lumipas ang mga sandali nang walang nangyayari sa balak nila kay Sakura. Kahit natatakot pa rin si Sakura, ay nagsimula ng kumalma ito. Walang kabuluhang kwentong bayan. Samantala, sa labas ng palikuran, nanonood pa rin ng live stream si Jiro na naguguluhan. Ano pa ba hinihintay ni Akio? Ayan, tapos na. Nagawa ko na. Sana masaya na kayong lahat. Kumpiyansang pagkasabi ni Sakura habang nakatingin sa camera ng phone niya. Papalabas na sana ito nang bigla na lang may tinig ng isang batang babae na mula sa loob ng stall na nagsabi ng Hi! Nanlaki ang mata ni Sakura. Nanlamig siya sa takot habang pinagmamasdan ang pinto ng stall na dahan-dahang bumukas. Gusto niyang gumalaw, ngunit hindi niya magawa. Ang tanging nagawa niya ay tumitig habang hindi niya namamalayang patuloy na nire-record ang mga pangyayari. Samantala sa labas ng banyo, patuloy na nanonood si Jiro mula sa kanyang phone. Sa wakas, Akio, bakit ka ba natagalan? Ngunit sa takot nila na Sakura, ang nakita nila sa loob ng stall ng banyo ay hindi inaasahan ng dalawa. Nagkalat ang dugo kung saan-saan. Nagsimula na ring umapaw ito sa palikuran. Napahiyaw si Sakura. Gusto mang kumaripas sa pagtakbo. May ilang kadahilanan na hindi niya ito magawa. Para bang nanigas na sa sahig ang kanyang mga paa. Nang mapatingin siya sa ibaba, kinalabutan siya na makita ang dugo sa sahig na namuo sa paligid ng kanyang sapatos na tila pinipigilan siya nito. Ngunit bago pa man siya makawala, nakita ni Sakura ang isang makapanindig balahibo. Lumitaw ang isang ulo ng isang batang babae na dahang-dahang umaahon mula sa inodoro. Ito ay si Hanako-san. Si Sakura ay muling napahiyaw sa pagkakataong ito. Humingi siya ng tulong sa kaibigan niyang si Jiro. Ngunit wala itong magagawa sapagkat masyadong natakot si Jiro at hindi makagalaw habang pinapanood ang mga pangyayari. Hindi ito makapaniwala sa natunghayan niya sa phone. Pinanood ni Jiro ang pangyayari
na magsimulang masira ang livestream ni Sakura at tuluyang tumigil ito. Pagkatapos ng ilang saglit na kaguluhan, biglang binalot ng katahimikan ng banyo. Walang nagawa sa Jiro kundi matulala. Hindi siya makapag-isip na maayos. Sa takot, nagsimula siyang tumakbo palayo. Pero bigla niyang naisip na hindi totoo ang mga nakita niya. Teka, isa lang yung effect ng app. O ano pa man. Nakipagsabuatan ba si Akio at ang mga tropa kay Sakura para pagkaisaan ako? Sa pag-iisip na malamang na biktima lang siya ng kalokohang ito, nagsimulang magalit si Jiro. Bakit hindi? Mga trader na yan. Ako pa pagkakaisaan nila. Hindi niyo ako maisahan. Dahil sa ayaw makutya at may ng tropa, bumalik si Jiro sa banyo. Pero dahil sa konklusyon nito sa sarili na hindi totoo ang nakita niya sa livestream, di pa rin siya mapakali sa buong sitwasyon. Gayunpaman, sa pagpasok nito sa banyo ay mabilis niyang napansin na walang bahid ng dugo o anumang pulang likod o sa sahig. Wala ring bakas ng anumang kaguluhan. Tama ako. Isa lang itong biro at kalokohan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa ikatlong stall ng banyo at maingat na tumingin sa loob. Sa kanyang nasaksihan, walang bahid ng dugo kahit saan. Bukod na lamang sa marumi talaga ito. Lahat ng ito ay biro at kalokohan. Biglang tumunog yung phone ni Jiro. Nang tingnan niya ito, nakita niya ang isang notification tungkol sa isang pribadong livestream mula sa phone ni Sakura. Seryoso? Ako pa talaga? Ngunit sa sandaling gawin niya ito, mabilis na pinagsisiyan ito ni Jiro. Napuno ang screen ng kanyang phone ng mga nakakakilabot at malalim na mga imahe ng tila pinutol-putol at nabubulok na mga katawan. Naririnig din mula dito ang mga hiyawan ng mga taong pinapahirapan. Wala pa siyang nakita o narinig na katulad nito dati. Isang takot ang bumalot kay Jiro. Ayaw man niyang maniwala, pero totoo ang nakikita at naririnig niya sa phone. Para bang sa impyerno mismo nanggaling ang livestream. Habang tinitignan niya ang screen ng kanyang phone, may nakikita siya sa livestream na kamukha ni Akio. At ang masaklap pa, si Akio ay binabalatan ng buhay. Biglang may nakilala si Jiro sa livestream. Si Sakura. Siya ay sinusunog ng buhay at sumisigaw para sa kanyang tulong. Jiro, tulungan mo ako. Pinapahirapan ako ni Hana ko. Jiro, tulungan mo ako. Sakura! Sakura! Sigaw ni Jiro at pinindot ng 3 beses ang screen ng kanyang phone. Sakura, irasaymas ka. May mga iba't ibang kwento sa Hanako-san. May nagsasabi na siya ay isang maliit na batang babae na naglalaro ng tagu-taguan sa banyo ng paaralan nang bigla siyang masabugan ng bomba mula sa himpapawid noong pangalawang digmaang pandaigdig. Meron ding isang version na nagsasabing nagpakamatay siya dahil sa pananakot. At syempre, merong version na nagsasabi sa kwento na siya ay pinatay ng isang di kilalang tao. Ngunit hindi na mahalaga kung alin ang kwento ang totoo. Ang mahalaga lang ay kung matapang ka para gawin ng ritual at tawagin ng pangalan ni Hanako-san.